Hi! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video, gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Aries for November 24 to 30. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam yung Sun, Moon at Rising sa inyo, kasi po importante siya, sa dulo po ng video natin, may link tayo dito para mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung gusto niyo pong supportan na lumago yung channel natin monthly, pwede niyo po i-click yung join button sa baba, or for one-time support po, pwede niyo pong i-click yung ating thanks button. Alright, so, kamusta ka ba? So, gamit tayo ng oracle card muna ulit. Okay, so we have here is number 44, Strength. Alam mo, ito hindi naman kasi kailangan lagi na strong tayo. Literal. Andun yung point. Diba sabi nga nila, umikot ang mundo. Minsan nasa taas, minsan sa baba tayo. Same thing din. Minsan malakas tayo. Pero may moment din na andoon na we are weak. We feel weak or mahina tayo. At normal yon. Hindi ibig sabihin na parang napanghihinaan ka ng loob ngayon. Parang lahat is nasisira na. No. Madaan ka sa natural na proseso. Madaan ka sa isang bagay na hindi natin mapagkakaila. Ito actually, hindi siya, kung titignan ko to, hindi to form of weakness eh. It is a calling pa, o tinatawag ka para magpahinga naman. Kasi emotionally, andoon na, drain ka na rin. Andoon na napapagod ka na sa mga ganap. May part na parang hindi mo na alam kung ano ba yung uunahin mo, o andoon na paano mo pagkakasyahin lahat ng gagawin mo sa loob ng 24 oras. So, ito yung actually, isang calling din siya para sa'yo na piliin mo naman yung mga kailangan mong gawin, yung mga kailangan mong tapusin, yung mga kailangan mong bigyang pansin. Let's just say, choose your battles wisely. Now, ano ba yung crossing mo? Okay, so we have here is number 38, Heal the Ouch. Actually, medyo direct yung sinasabi ng card. Literal, ano ba yung mga kailangan mo nang ayusin sa sarili mo? Kasi parang ganito yan eh. Lumalaban tayo sa buhay. Sa paglaban natin, may iwasan na masasaktan tayo, masusugatan tayo along the way. Pero marami kasi sa inyong ginagawa nyo, okay, nasaktan ako. Oh, hindi, okay lang yan. Sige, laban ulit. Actually, hindi maganda yon. Kasi, diba, ang sugat kapag hindi naasikaso yan, pwedeng ma-infection. O, andun yung punto na, diba, yung physical na sugat, kapag hindi naasikaso, pwedeng mabawasan ng dugo. Maging open tayo sa mga sakit. So, ganun din yung pinapaalala sa'yo ng card na to. Hindi masama, nasikasuhin mo muna kung anong kailangan mo asikasuhin sa sarili mo. Kung sabihin natin na andoon na meron kasama ng loob sa isang tao, instead na parang, ay, hindi, bahala na, tutulong ko muna siya kahit masama lang ko. Stop for a moment. Hindi natulong yung ginagawa mong yun kasi andun yung punto na may namumuo deep inside na, ay, gagamitin ko to one of these days, baka mamaya pwede ko isumbat sa kanya. Check mo lagi yung reason ba't mo ginagawa yun. Check mo lagi na ginagawa mo to, yung mga bagay kasi yun yung laman ng puso mo. Hindi dahil na obligahan ka lang. Do things with a cheerful heart, sabi nga. Now, yung desire card mo, we have your number 19, Dragon Slayer. Ayun nga. So, parang isang dragon, andun yung punto na gusto mong ipakita, no? Gusto ko maging victorious, gusto ko manalo sa bawat laban. Gusto ko na ma-achieve ko yung mga tina-target ko. Gusto ko, may maiba sa inyo na, gusto ko ako yung first sa family namin na ganito, na ganyan. No, walang masama dun eh. Pero even yung pinakamalakas na dragon, nagsimula sila as being maliit at magiging baby. Nagsimula iba dun, ba? By legend, nagsimula sila parang isang itlog. So, andoon na yung itlog na yun, kailangan limliman, kailangan alagaan, kailangan bigyan ng tamang nurture, pagmamahal ng kanyang ina. Which is, pupunta tayo doon. Deep inside, ang dami sa inyo, naghahanap pa rin kayo ng kalinga ng isang magulang. I'm not sure kung, nagkaroon kayo ng issue, nawala ba silang maaga, or hindi na-build yung relationship nyo na maayos. It's time that you focus sa mas malalim na hinihingi ng heart mo ngayon. Ngayon, yung foundation mo kasi,
we have your number 35, education, which is a very important thing. Kasi, sabi nga sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed by the lack of knowledge. Ang mga tao ko ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, tama yung tama naman na fino-focus mo or hinahayaan mo na mas lumalim yung mga kaalaman mo sa bawat bagay. Andoon na meron kang bukas sa pag-iisip para maintindihan mo yung sinasabi at yung mga ganap. Pero, at the same time, andoon din na finifilter mo yung mga nalalaman mo, mga natutunan mo. Kasi hindi naman lahat yan tanggap lang na tayong tanggap eh. Kumbaga sa vitamins, may mga tao na mas kailangan nilang dagdag ng gantong vitamins. Yung iba naman, bawal sila sa sobrang gantong vitamins. So, andoon na, ikaw din, i-filter mo lahat. Hindi dahil, kasi diba, tanda natin, hindi dahil nag-work sa kanya, is mag-work din sa'yo. Kumbaga, andoon na, you should also keep things balanced. Okay? Kasi sa past, okay, nagets ko na. So, sa past kasi number 20, flying. Ang dami kasi sa inyo na pagkaitan din ng oportunidad eh. Ang masakit pa, yung iba sa inyo, nabigyan nga ng oportunidad, pero ginagamit naman siya na parang panumbat ng mga tao sa inyo. Parang utang na loob mo yan, kaya ganito, kaya ganyan. Parang, hindi ko magets yung point nila. Parang ano ba yun? Tumulong ba sila para may pang blackmail sa'yo o ano ba? So, yun yung isang going back, which is yung iniiwasan natin mangyari. Diba? Doon sa Heal the Ouch. Na tutulong tayo is dahil meron tayong hidden agenda. Pwede itong hidden agenda, alam natin. Pwede rin namang hindi. Parang nakatago lang siya sa ilalim natin. So, kung ganun, siguro ito yung magandang, yung share ko yung sinabi ko doon sa isang exit interview ko sa isang kumpanya. Tinanong ako ng HR manager, ano yung bagay na natutunan mo bago ka umalis dito sa kumpanya? Simple lang sagot ko nun sa kanya. Sabi ko, natutunan ko mula sa manager ko, ano yung mga bagay na hindi ko dapat gawin sa iba kasi hindi maganda. Ano yung mga bagay na ginawa niya sa akin na hindi ko dapat ulitin na. Kasi dahil nakakasira siya ng moral ng tao, nakakababa siya ng dignidad. Same thing din. May wisdom doon. Ito na yung point na, ano ba yung mga pinaggagawa nila sa'yo na hindi maganda, kunin mo yon, intindihin mo, yun yung gamitin mo na maging parang barometer mo, maging pang ruler mo na para, okay, ito yung ginawa, hindi ko gusto, hindi ko ulitin. Kasi in the future, ito ka. Number 7, into the unknown. Alam mo yung kung napanood mo yung movie ng Frozen 2, di ba may kanta doon na into the unknown? Kung babasahin mo yung lyrics, andun na tinatawag ka ng universe into something better eh. Kaya nga ang dami niyang aayusin. Remember dito, lalo na, heal the ouch. Ito yung pinaka-importante dito eh. Na may mga bagay na kailangang isaayos muna sa'yo, i-prioritize mo. And andun kasi, napipigilan ka lang to go into the unknown. Why? Because of fear. Fear, baka mamaya kasi, baka ganito, baka ganyan. But huwag mo hayaan na, yun yung mag-trigger sa'yo na yung puro baka. Kasi at the end, andoon na, ikaw yung matatalo kapag ganon. Ikaw yung kakainin ng mga negatibong bagay. Which is yung iniiwasan natin. Because ang gusto ng universe this time is to make a better version ng ikaw. Kung nakaka-resonate ka sa reading, I invite you to subscribe, like, and share para ma-access mo yung mga future videos natin. But for now, tuloy natin yung reading mo. This is your physical environment. Number 37, cleaning house. Literal, Aries. Mag-ayos muna tayo, ha? Hindi na may exactly cleaning house is literal maglilinis sa bahay. Iba sa inyo kailangan na talaga. Medyo magulo na siya. Pero andon kasi, another thing siya sabi ito ng cleaning house is kailangan mong bitawan yung mga bagay. Literal, mga physical na bagay na sabihin natin hindi na nakakatulong sa'yo. Mga nagpapaalala ng masasakit na memorya.
mga bagay na nagpapaalala sa'yo ng pwedeng mga negatibong emotions. Kailangan let go na neto. We need to either, literal, is either pamigay na natin to, ibenta, or para maging pagkakitaan natin, or itapon natin. Kasi, it is a symbol na ikaw yung mismo nagpapakawala na sa sarili mo mula doon sa mga pwedeng mapapait or masasakit na nakaraan na associated doon sa mga gamit na yon. Diba? Kung kailangan mag-sorry ng gamit, sorry mo na rin, ha? Now, your emotional environment, we have your number 50, compass. Good. Minsan, di ba, kaya nga ulit kita, education. Walang masama na hinahayaan natin yung pakiramdam natin o yung emosyon natin is nagtuturo sa atin kung ano yung pwedeng maging direction. Kasi, normal yon. Kasi doon tayo nakakuha ng mga, parang may feeling ko may mali or pakiramdam ko hindi tama. Tama din na pinapakinggan natin. Pero hindi tama na yun na yung pinaka-source natin na susundan natin. The card of the compass is saying, gamitin mo din. Kaya nga palalimin mo ang iyong karunungan at iyong kaalaman kasi yun yung magbabalanse sa nararamdaman mo versus doon sa alam mo. Kumbaga parang tignan mo siya na parang isang espada na dalawa ang talim na kung saan yung isa is naka-base sa emotions, yung isa is naka-base sa iyong pag-iisip. Now, yung hopes and fears mo, meron tayo ditong number 29, come to the edge. Marami pa rin sa inyo may takot kasi na magbago or baguhin kayo ng universe. Well, that's normal na matakot tayo. Pero ang hindi normal is hahayaan natin na kainin tayo ng takot na to. Ang hindi normal is umabot tayo sa punto na masyado nating isasabi na hindi nakakatakot kasi bawal ganito, bawal ganyan, baka ganito, baka ganyan. Minsan nakalaban lang natin sa growth natin, Aris, is yung sarili natin. Kasi tayo mismo naglalagay ng limitasyon sa mga bagay-bagay. Kaya meron yung term na limiting belief, na kapag atong paniniwala mo lang, hanggang doon ka lang talaga. It's time to expand your capacity. Kumbaga, take one step at a time. Kasi, in the future, ito yung magiging mga mangyayari. Number 49, talisman or talisman. Alam mo yung mga tipong yung kakaroon ka ng yung mga ibang, sabihin natin, mga pamahiin na pinapaniwalaan mo. Ikaw mismo babasag. Yung mga bagay na pumipigil para sa'yo para makagalaw, ikaw mismo ang sisira. Doon actually, baka maging advocate ka pa nga na, ay, hindi naman totoo yan kasi ganito. Because logically, ayan na. So, magkakaroon ka ng balance based doon sa logic mo tsaka doon sa emotions mo. And the good thing about this, with the card of the talisman, nakikita ko pang isa, andoon na ang dami sa inyo, in the House of Aries, bibigyan nyo yung sarili na niyang chance na kayo mismo ang maging swerte sa sarili nyo. Kasi yung alam nyo na yung gagawin, magkakaroon kayo ng mga informed decisions and informed actions kung saan yung mga bagay na yun, alam nyo na yung magiging resulta. Kasi alam nyo na ito yung dapat gawin at ito yung kakalabasan niya. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago kayo, subscribe, like, and share. So Aries, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And I hope to see you soon. Mula po sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.